Ayon sa kanyang abogado, meron silang 3 testigo kasama na rito ang staff ni Villanueva na kinilala ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara bilang peng na inabutan umano niya ng 150 million pesos sa rest house sa Bulacan. Sabi ni Alcantara, para raw ito kay Villanueva bagamat hindi umano alam ng senador na mula ang pera sa flood control. Pero sabi ng kampo ni Villanueva, hindi totoo ang paratang ni Alcantara. Walang binigay. Walang binigay. So, nasaan ang pera ko? Nasa kanila siguro. Sa engineers. Saan pa pupunta? Si Revilla Alam mo yan kasi yung problema eh. Yan yung sinasabing na madaling man name drop. Ini-name drop sila, tapos sasabihin, tao, staff ni ano, mga gago rin kasi minsan yung mga tao eh, porket staff, gagamitin sila, para kay Sen, para kay ganito. Pero sa totoo lang, wala namang binigay. Di ba? man, hindi nagpaunlak ng interview pero ayon sa kanyang abogado, walang basihan ang akusasyon laban sa kanya. Matatandang idinawit si Revilla sa flood control ni na Alcantara at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Bernardo, tumanggap si Revilla ng 25% commission mula sa flood control. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas o mangabala ng isang individual. So, sa totoo lang, yung mga ganitong complaint, ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan. But in the case of Yusek Bernardo, I think we pointed out that he has submitted five affidavits. Ang tingin namin, it was... Alam niyo ba yung 5 affidavit na yan? Pabago-bago. Ilang beses niyang binago yung affidavit niya. Kaya nga sabi na nitong mga abogado ni Revilla, kagaguhan na. Pantakin mo At nung binabago niya, nakita niyo naman sa Senado, di ba? Kanino galing yung papel? Kasi nga, politika sa Cavite ang issue dito. Dahil wala na sa eksena ang mga Remulla sa Cavite. Mahina na sila doon. So para lumakas sila, kailangan maibaba nila yung malakas doon, mga Revilla. So sisiraan nila yung pangalan ng mga Revilla. Hindi na importante kung makonvict o hindi makonvict ito si Revilla, si Senator Bong Revilla. Ang importante masira yung pangalan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tila mayroon daw favorite contractor si Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte. Yan ang inilahad ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa isang press conference ngayong araw. Ang contractor daw na ito, walang iba kundi ang Megapolitan Builders and Construction Supply. Bawal yan, pero paborito na ng kontraktor. Karamihan, bilyon ang binigay sa kanya. Noong konsel pa lang itong si Alcid, kontraktor na, paborito na ni Bongbong Marcos na kontraktor ito. So, wala na silang hiya. Konsyal pa lang, favorite contractor na ito ni Marcos. Mayor na, binigyan pa ng bilyones na construction. Isipin mo mayor na, meron contractor pa rin siya ng gobyerno na pinagbabawal. Ayan po yung napakalinaw ng pagkasabi ni Governor Singson, ni former governor. Mantakin mo, mayor na daw. Itong kaibigan ni Marcos, nakakatanggap pa ng proyekto sa pamahalaan. Allegedly. Ganong katindi. At ito nga, ni-research din mismo ng bilyonaryo. Totoo ba yung sinasabi ni Governor Chavit? Kasi remember ito po'y hindi lang basta-basta akusasyon. Ito po'y may ebidensyang inilabas si Chavit. At pinag-aralan din ng bilyonaryo. Sinisigurado, totoo ba yan? At ito napatunayan nila. Matindi. Flood control sa Ilocos Norte. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na direktang pagmamayari ni incumbent Lawag City Mayor James Brian Alcid ang Megapolitan Builders.
Hanggang sa kasalukuyan, pangalan niya ang nakalagay bilang authorized managing Mayor na yan, ha? Tandaan ninyo, pinagbabawal sa batas yan. Even mayor siya pa rin ang managing officer saan ka nakakita nun sa Pilipinas, mga kababayan? Bawal. Bawal. Nasa batas. Politiko ka. Pumasok ka sa proyekto, nasa sa gobyerno, ikaw ang mayor. Anak ng tutsang kalabaw yan, no? Katarantaduhan, di ba? Tapos ang may ganang pakulong ni Marcos, etong sila Pokis, kagaguhan eh. officer ng kumpanya sa DPWH Contracts. Kahit na 2022 pa siya nagsimulang umupo sa pamahalaan bilang konsehal. Matapos si endorso ng Team Marcos noong 2025 elections, tinalo niya sa pagkaalkalde ng Lawag City si former Mayor Michael Marcos Quion, isang kilalang kritiko ng pamilyang Marcos kahit Nanalo. Tinalo niya isang Marcos na kritiko ni BBM. Ito kaaway ito ni BBM pero Marcos ito ha. Tinalo. Mantakin mo natalong isang Marcos doon sa lugar nila. Ano nangyari yun? Tanong natin kay Chairman George Garcia. Alam mo naman yun si Himala. Kasalanan ba? Humingi ako sa'yo ng Himala. na pinsang buo siya ni PBBM. Sinuri ng Billionaire News Channel ang mga kontratang napanalunan ng Megapolitan Builders. Yan. 2016 hanggang 2025, 2016 hanggang, ayan. abot sa 334 contracts worth 8.8 billion pesos 8.8 billion. Wow. Mga kababayan, billion ito. Pag 8.8, to sabihin mo na i-round up na natin sa 9. Okay, 9 billion na proyekto. Ibig sabihin yan, 9,000 million. Ganon kalaki yun. Yung 1 million na nga lang. Ang hirap ng bayaran sa credit card. Ayan, 900. Ay, 9,000 million. Kasi 9 billion eh. ang nakubra ng kumpanya. Pero kung hihimayin ito, tila mas malaki pa ng 5 beses ang nakubrang kontrata ng Megapolitan Builders mula 2022 hanggang 2025. 2022, time is 5. Ito hindi ho ito si Chavit lang. Bilyonaryo na, isang media na ang naglabas nito. Na talagang nag-time is 5 yung kanyang nakuhang kontrata sa gobyerno. Kaysa 2016 hanggang 2021. From 2016 to 2021, 152 contracts worth 1.9 billion pesos. Nung 2016 to 2021, that is more 5 years. Nung panahon ni Pangulong Duterte, meron na ito 1.9. Ito yung mga panahon na alam naman natin, hawak nila ang Ilocos o mga congressman dyan, mga bata nila. Pero tingnan ninyo yung susunod Ang nakuha ng Megapolitan. Marami pa sa mga kontrata nito mula 2016 hanggang 2018, naka-joint venture sa iba pang mga kumpanya. Gumamit pa ng ibang di ba? Wait, yan yung ginagawa nila para makalusot joint venture di ba? Gumamit pa sila ng iba kasi siyempre nahiya pa sila kay siguro iniisip nila hindi atin itong speaker na ni Duterte. So, kailangan medyo palusutan muna natin. Di atin to. Pero nung 2022 na, tingnan nyo, garapalan. Hindi aabot sa 500 million pesos worth of contracts ang napananalunan ng kumpanya sa mga taong ito. Pero pagputok ng 2022, kasabay ng pagiging konsehal ni Alcid at pag-upo bilang Pangulo ni PBBM, biglang umakyat sa 917 million pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng Megapolitan Builders. Pagsapit ng 2023, dumoble ito sa 2 billion pesos. 2 billion Dumoble na. Unang taon pa lang, pumalo na ng alaki. Ngayon, nung naging 2023 na, dumoble na. worth of contracts muli noong 2024 at 1.8 billion pesos naman noong 2025. Sa kabuuan, aabot sa 6.9 billion pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng... Yung kanina kasing almost 9 billion, kasama yung 2021, kasama yung 2016 to 2021. So kung tatanggalin mo yun, ito na daw yung from 2022 hanggang ngayong kasalukuyan ay 6.9 billion. So i-round up natin 7.
Ha? So 6.9. kumpanya sa loob lang ng 3 taon mula 2022. Malayong malayo sa 1.9 billion pesos worth of contracts na nakuha nito sa loob ng 5 taon mula 2016. So, imaginein mo malayong malayo from the 5 years na hindi si BBM ang presidente at nung naging presidente in 3 years, ang laki ng nilobo. Ano ibig sabihin nun? Hindi. Tanga na lang ang magsasabing, it's a coincidence. Ano kayo sasabihin ni Auntie Claire? Ayan na lumalabas na sasabihin niya, walang kinalaman si BBM dyan. Singhot pa ng utot. Yan naman ang ginagawa ng mga ano ngayon Singhot ng utot ni BBM. Tapos, ilalabas nila sa bibig nila, iba. Pero akala nila mabango, mabantot din. Parang nagkaroon ng utot sa bibig. Tama, mali. Hanggang 2021. Hindi pa kasama dyan ang JC08. Ito pa, meron pang JC08 builders talagang. Eto, sino naman to? Ha? Isipin mo yung pagiging garapal. Nagkaroon ng extension. Ano tong extension? Pakingge. Builders Corporation na nakakuha ng 123 contracts worth 679 million pesos mula 2024 na nakapangalan naman sa kapatid ni Alcid. Kita niyo yung katarantaduhan, ano? Gago! Nag-extend. Para bagang sinabi, dagdagan pa natin. Ikaw na may-ari nito isang kumpanya na to. Dinoble yung kumpanya para doblede yung kikitain, di ba? Ganon katindi ang ginagawa nitong mga to. Again, hindi po ako nagsabi niyan. Hindi po ako nag-akusa niyan. Ang nag-akusa po niyan si Chavit Singson. At ito naman, report ng bilyonaryo. Tayo po ay hindi re-report lang. Nire-reactionan lang natin yung sinabi ni Governor Singson at itong bilyonaryo na matindi talaga. Imagine niyo mga kababayan, ito ay may ebidensya. Asa na yung mga quote-unquote na anti-corruption kuno na mga kakampuet at mga teroristang makakaliwa? Asa na kayo? Ito, ang linaw pa sa malinaw. Huwag na kayo magtitingin kung saan-saan. Pupunta na naman kayo Davao. Yung mga mga makakaliwang terorista, laging sa Davao nakatingin. Ayaw tumingin sa taas, lagi nakatingin sa baba. I mean ang baba, yung south Ganon Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Mayor Alcid pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Kung ayaw mong dito ka na lang magsalita. Sa ko, Mayor Alcid, ikaw ay malayang kontakin mo ako kung gusto mong banatbyofficial@gmail.com. Kontakin mo ako kung nais mong marinig ang iyong panig. Paririnig natin ang iyong panig dito sa ating himpilan. Kasi inakusahan ka ni Governor Singson. Bata ka daw na BBM. Tapos itong bilyonaryo ay may nilabas namang mga ebidensya laban sa'yo. Ano masasabi mo dyan? We are open to your opinion. Basta itong sigurado tayo. Nga ang mga kakampuet. Nga ang mga teroristang makakaliwa. At lahat pa ng mga bayarang vlogger ni Marcos, paano nyo to i-deny? Ano ang instruction sa inyo ng boss ninyo si Auntie Claire? Sige nga. Anong instruction sa inyo? Paano nyo i-deny ito? Yung paglobo ng nakuhang kontrata mula sa gobyerno ng presidente na si Bongbong Marcos. Etong kaibigan niya. Tandaan ninyo in-endorse pa nga ito ng partido ni Marcos Ito pa nga ang inilaban nila doon sa pinsan na kaaway. Pinsan ni Marcos na kaaway niya. Ito ang inilaban. Ibig sabihin, talagang bata niya to. Diba? Yun ay malinaw. Established na yun. Bata niya to. Bakit ganyan? Alam niyo mga kababayan kung bakit. Kasi mayroon silang mga pantapal. Diba? Tulad nga na sinabi ko kanina, hinihingi na ng taong bayan na may makulong ngayong Pasko,
na hindi nangyari, na ngayong New Year, hindi rin nangyari. But itong may dalawang, sa tingin ko, ang ipipilitin nilang makulong ngayon. Etong si Senator Bong Revilla at saka si Senator Villanueva. Pipilitin nilang makulong niyan para pagtakpan yung kakulangan, yung kahinaan nila na ipakulong si Romualdez at si Zaldico. So naghahanap sila ng prominente. Alam naman po natin, artista si Senator Bong Revilla. Natural, magiging maingay. Tapos sasabihin ng iba, tingnan nyo na, nakulong na yan dati. Kaya talaga inulit niya yung kanyang kasalanan. Uy, sandali, linawin natin ito. Ito, political persecuted lang siya nung panahon ni Pinoy. Kasi nga, di ba, naalala nyo, dinala siya sa Malacanang at tinatanong, ba't di siya bumoto doon sa gusto ni Pinoy? At kung ano-anong inano sa kanya, hindi siya pumayag. Nung hindi siya pumayag, ikinulong ni Pinoy. Pinakulong ni Pinoy. At nung wala na si Pinoy, nakalaya. Bakit? Kasi hindi napatunayan yung mga akusasyon. Ibig sabihin, tulad ngayon, sinisira lamang yung perception. Sinubukan nilang sirain yung perception kay Bong Revilla noon eh. Ngayon, tandaan ninyo ha, nung pinakulong yan, nung panahon ng mga dilaw, yan ang nakikitang tatakbong presidente nung panahon na yun. Kaya ini-eliminate na nila yung mga possible na tatakbong presidente nun. Kaya ipinakulong yan. At napatunayan sa korte na hindi po totoo yung mga akusasyon. Peke. Fabricated ang lahat ng mga ebidensya. Hindi napatunayan. This time, uulitin nila. Bakit? Kasi nga, maingay. Alam mo naman sa Pilipinas, mga kababayan talagang maingay pagka artista ang Ako, hindi naman sa inaano natin ng mga artista. Siyempre kasi pag artista, pag tumakbo, para bagang walang karapatan tumakbo, ganyan. Di ba? Lalo na yung ginagawa ni Lito Lapid dyan sa Senado. So, para bagang masarap pagtripan yan. Easy target, ika nga. Di ba? Easy target si Senator Bong Revilla. And it will create so much noise. Not only in the Philippines, but also in other countries, OFWs. It will create, kasi yan yung mga tipo ng tao na dali mo sa ibang bansa pagkakaguluhan. Hindi katulad nung si Vice Ganda na hindi nakikilala nung isang kay OFW. Ito si Bong Revilla, kilala ho ito kahit saan mo dalhin. Kaya nga, pag ito ang naikulong, iniisip ni Marcos o ng gobyerno niya na tatahimik na pagdating sa pagpapakulong kay Speaker Romualdez, kay dating Speaker Romualdez. Yun ang tingin nila. Diba? Pero hindi na nila maloloko taong bayan. Kasi, eto panoorin nyo itong mga ebidensyang pinresinta nitong nag-aakusa sa kanya. Pakinggan. Naghain ng kontra salaysay sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla na parehong inireklamo kaugnay sa pagtanggap umano ng pera mula sa manumalyang flood control projects. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa umano'y maanumalyang flood control projects sa Bulacan, nag-file ng kanilang counter-affidavit sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang National Bureau of Investigation naman na siyang nagsampa ng reklamo sa katerbang dokumento ang dala sa DOJ. Ayon sa Justice Department, ang preliminary investigation ngayong araw ay patungkol sa mga proyekto sa Bulacan na kinasangkutan din ng kontrakto. Ang ganda ng optics pag maraming daladala, di ba? Ang daming kaso, ang daming ebidensya. Ganun ang dating yan Pero actually, mga Xerox na lang yan Hindi, totoo. Walang biro. Di ba, ganyan di ginawa doon kay VP Sara Duterte, di ba, sa impeachment. Ang daming papel. Sa
Sa totoo lang, sa isang kopya kasi niyan, mga 10 o 15, kunwari sa isang dokumento na may 10 pages o 20 pages, kailangan i-xerox mo yan ng 15 pages, minsan 20 pieces. So imaginein mo kaya dumadami ng ganyan at magandang tignan. Hindi ko alam, makalumang ano na yan pero pwede naman ilagay na lang sa USB. Di ba? Na Wawaw Builders at Top-Notch Catalyst Builders Inc. Sabi na DOJ, idiniklara ang mga proyektong 100% complete pero ang iba ay ghost project naman o kaya ay hindi kompleto. Naharap sina Villanueva. Isipin mo yun, ghost project daw, tsaka sandali. Ako kasi, alam mo kung ba't ako duda? Hindi senador ang may ng distrito, congressman. Ang senator, national ang influence. Hindi yung kaniyang distrito. Wala siyang hawak na distrito. Kaya nga parang medyo malabo, napakalabo talaga. Hindi lang medyo, malabo talaga. Di ba? Malabo ito. Bakit makikialam? Anong pakialam ng unang-una? Sabihin na natin, kunwari totoo yung sinasabi nila, may allotment, ganto-ganto. Hindi naman susunod dyan yung mga nasa baba, kung hindi yung congressman. Kasi iba ang power ng congressman pagdating sa district, sa local. Antindi ng power ng mga congressman compare sa senador. Kaya napakalabo nito. Ito lang kasi, pag ito kasi yung dalawa kinulong, para bagang mas maingay, mas malakas ang noise na masasapawan po yung kay Speaker Romualdez. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Alam nyo ba yung AirPods, di ba? Yung noise cancelling, di ba? Yung AirPods, yung iPhone na AirPods, o yung kung ano mang brand, yung noise cancelling, alam nyo ba kung paano nag-work yun? Ayun ay nagbabato rin ng tunog palabas para mablangkuhan niya yung tunog paloob. And that sound you cannot hear. Pero meron yun. So, hindi yun yung akala mo na, kasi iisipin mo na mabuti, paano niya tinatanggal yung noise? Yung certain frequency, paano niya tinatanggal yun? At tinatakpan niya ba yung tenga mo? Hindi. Kaya nga may power ang noise cancelling. Diba? At pagka puwari yung boss, ino-on yun. Kasi nagbabato yun ng tunog din papalabas. Para yung papasok, hindi mo masyado madidinig. Mababawasan. Ganon po ang ginagawa dito. Ang ginagawa, nagkikreate sila ng noise para mabawasan yung noise na ipakulong si Romualdez. That's the truth. At Revilla sa magkahiwalay na reklamo. Si Senator Bong Revilla, in these 6 cases, respondent na po siya sa isa. Okay, tapos si Senator Joel Villanueva is also respondent in another case in one of the 6 cases. Doon po sa 6 na yon, the charges are multiple. So we have direct bribery, indirect bribery, corruption of public officers. We have a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which is RA 3019. Tapos may Bakit hindi ang kasuhan nila yung... Isipin mo ito, ha? Bakit yan ang kinakasuhan ninyo na wala namang direct contact? Na wala, as in, mamaya, i-discuss dyan. Pero yung mismong mayor na pumasok sa kontrata sa gobyerno, ayaw niyong kasuhan. Dahil ba masasabit si Marcos? O anong klase kayo? violation din po ng the Government Procurement Act and also a violation of or the conduct of bid rigging in the procurement process. Tig-isa po sila, pero hindi lang po sila yung respondent sa mga kaso na yon. So we have multiple respondents, including DPWH officials. Muli na maitinanggi ni Villanueva na nakinabang siya mula sa flood control projects sa Bulacan. Alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, And I believe that. I believe that. Sabi ko nga sa inyo ito ang dahilan kung bakit ako kinasuhan ni Zaldico. Alam niyo ba yung... Oh! Kaya kalokohan yung sinasabi na magkaibigan sila na 1% inaabot dito.
Yung nag-privilege speech to tungkol sa laptop, tungkol sa family, basta nung binanggit niya si Zaldico, naggawa tayo ng reaction video. And from that reaction video, kinasuhan ako ni Zaldico. Nagigets nyo? Nag-react ako sa sinabi ni Villanueva. Kung magkaibigan sila ni Villanueva, pwede sabihan ko na lang si Villanueva, kausapin mo nga yung kaibigan mo. Bakit ako kinasuhan? Kasi nga, ito, binabatikos niya na noon pa si Zaldico. I-rewind ninyo. Huwag kayo maniwala sa akin, i-google ninyo. Alam na alam ko yan kasi yan ang dahilan ba't ako kinasuhan. Yung tungkol sa Parmali at saka yung tungkol sa yung SunWest, yung sa laptop. Yan ang dahilan. Tapos sasabihin na binibigyan siya ni Zaldico. Di sana hindi na ako dinamanda ni Zaldico. That's ridiculous. Ayon sa kanyang abogado, meron silang 3 testigo kasama na rito ang staff ni Villanueva na kinilala ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara bilang peng na inabutan umano niya ng 150 million pesos sa rest house sa Bulacan. Sabi ni Alcantara, para raw ito kay Villanueva bagamat hindi umano alam ng senador na mula ang pera sa flood control. Pero sabi ng kampo ni Villanueva, hindi totoo ang paratang ni Alcantara. Walang binigay. Walang binigay. So, nasa ng pera ho? Nasa kanila siguro. Sa engineers. Saan pa pupunta? Si Revilla Alam mo yan kasi yung problema Yan yung sinasabing na madaling man-name drop. Ini-name drop sila, tapos sasabihin, tao, staff ni mga gago rin kasi minsan yung mga tao porket staff, gagamitin sila, para kay Sen, para kay ganito. Pero sa totoo lang, wala namang binigay. Di ba? Man, hindi nagpaunlak ng interview pero ayon sa kanyang abogado, walang basihan ang akusasyon laban sa kanya. Matatandang idinawit si Revilla sa flood control ni na Alcantara at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Bernardo, tumanggap si Revilla ng 25% commission mula sa flood control. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas o mangabala ng isang individual. So, sa totoo lang, yung mga ganitong complaint, ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan. But in the case of Yusek Bernardo, I think we pointed out that he has submitted five affidavits. Ang tingin namin, was... Alam niyo ba yung 5 affidavit na yan? Pabago-bago. Ilang beses niyang binago yung affidavit niya. Kaya nga sabi na nitong mga abogado ni Revilla, kagaguhan na. Pantakin mo At nung binabago niya, nakita niyo naman sa Senado, di ba? Kanino galing yung papel? Kasi nga, politika sa Cavite ang issue dito. Dahil wala na sa eksena ang mga Remulla sa Cavite. Mahina na sila doon. So para lumakas sila, kailangan maibaba nila yung malakas doon, mga Revilla. So sisiraan nila yung pangalan ng mga Revilla. Hindi na importante kung makonvict o hindi makonvict ito si Revilla, si Senator Bong Revilla. Na importante masira yung pangalan. Kaya nga, pabago-bago yung affidavit nung Bernardo. I mean, kung sure ka, bakit pabago-bago? Ay, nagbabago yung katotohanan. Every time mo makakausap si Remulla. Every time, kasi nung panahon na yung DOJ pa si Remulla Siya nga may bit-bit lagi, di ba? Pinunayan ni Marcoleta. Siya lagi may bit-bit dito kay Bernardo. Bakit particular si Bernardo? Kasi si Bernardo ang nagdawit kay Revilla. Isipin niyo mabuti, kung kayo ay talagang malalim mag-isip, bakit ang may bit-bit at ang bit-bit lang ni Remulla ay walang iba kundi si Bernardo, yung Yusek Bernardo? Bakit siya lang ang binibit-bit ni Remulla? Di ba? Isipin niyo yun Tapos, pabago-bago. Bakit? And there was an instance na nakita pa sa video. Inabot. Yung kanyang affidavit. Di ba?
Oh, halatang halata eh. trying to really enter the witness protection process. Isa pa yan, no? And the only way that he can be admitted is actually point to somebody higher. Kaugnay pa rin So isa pa yun na dahilan para magkaroon ng dahilan para maging state witness itong si Bernardo. Kailangan niya magtuturo ng mas mataas. Malamang wala siyang personal knowledge dito kay, ewan ko kung wala siyang personal knowledge kay Romualdez o baka naman iniilag lang niya si Speaker Romualdez. At kasi kung iilag mo si Speaker Romualdez, sino ituturo mo ngayon? Di ba? Hindi naman pwedeng si Zaldico. Ano mangyayari? So kailangan magturo ka ng iba. Yun ang sinasabing paliwanag ni attorney. Kaya itinuturo si Senator Bong Revilla. sa flood control issue, inilahat ngayon ng DOJ na gumugulong na rin ang investigasyon nito sa plunder complaint laban kay dating Representative Zaldico. There's an allegation of conspiracy. Of course, the act of plunder could not have been committed by one individual alone. Tagal. Of course, necessarily, may makasama siya dyan. Hiningan namin ng reaksyon ng abogado ni Ko pero wala pa itong tugon. Sandra, Ang tagal, di ba? Yan, dahil sa kapalpakan nila na hindi makulong si Romualdez at hindi makulong si Zaldico, maghahanap sila ng kapalit. Yan yung sinasabi natin, prinsipyo ng AirPods o yung noise cancelling na mga earphone. Kailangan palitan mo yung tunog na nanggagaling sa labas eh. Batuhan mo ng tunog. Ganun. Ayan na nangyayari. So mag-iingay sila through Bong Revilla at saka itong si Villanueva. Maingay yan eh, pag nakulong yan dalawa na yan. Kaya abangan nyo, makukulong yan dalawa. Hindi, eto. Ako sana wag naman kasi napakakawawa naman yung tao kung alam naman natin politically persecuted lamang kasi Cavite issue to eh. Oh. Pero kung makukulong yan dalawa na yan dahil lang sa political issue, abangan natin. Dahil ibig lang sabihin nun, talagang pinagtatakpan nila si Romualdez at si Zaldico. Diba? Yung kapalpakan nila kay Romualdez at kay Zaldico, pinagtatakpan nila. Naku po. Kaya mga kababayan, lagi-lagi nyo tatandaan ha. Manood lang kayo sa Banat Bay kasi dito ipapaliwanag natin kung anong tunay na nangyayari. Kasi yung mga kasinungalingan dyan ng mga vlogger ng ni Marcos ay talagang namamayagpag sa, alam mo na. Tapos yung mga kakampuit pa. Kasi talagang, ito kasi, iniilag nila si Romualdez, iniilag nila si Marcos, iniilag nila si Zaldico. Ayaw ko kay Zaldico kung ngayon iniilag pa rin nila. Pero ang sigurado ko, ang iniilag nila si Romualdez at si Marcos bilang mastermind. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Kakampi ng masa, di mo
kaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal, kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa, kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.